Purihin po ang ating Panginoon, isang mainit po na pagbati sa lahat sa pangalan po ng ating Panginoon, sa bawat nobya po. Bago po ko magpatuto ay nais ko pong humingi ng pahingahin sa inyong lahat po. Kasi kahapon po, nung umaga po kami nag-meeting sa trabaho po, lahat po kami. Nangyari po kasi parang babalik ako sa dati na yun, hanggang alas 12 ulit. So, nangyari po kasi, mga kasama ko po, medyo parang yung tingin sa akin ng may-ari, parang ako yung mas lamang sa kanila na pinapaboran. Parang ano po, parang love nila, madaling salita, parang love nila kasi sa mga kasama ko. Kasi nangyari po kasi nung binigyan ako ng pabor ng aking boss sa trabaho ko ng mahabang oras sa Panginoon, ay nakita ko ng mga kasama ko na sila pagod, tapos ako daw parang umiiwas sa trabaho. Kaya kinomment nila, kasi nung tinanong po yung boss, nagtanong po bawat isa sa amin kung sino pang may concern sa inyong lahat. Bawat isa, tinuturo po kami isa-isa. O ikaw naman. Anong nakita mo sa ganito, kay ganito. Ang nasilip sa akin po, yung dahil sa pagdating ko sa gawain ng Panginoon, ayun, alas 2, sabi ko nga, nung natapat na sa akin, yung kamay ni ma'am, kasi talagang tituro ka talaga. Sabi ko, ay ma'am, may ramdam ko po talaga na parang binibigay niyo po ako kasi mahabang oras ay pasok ko po parang boss na rin alas 2, hindi siya parang ako sila. Ayun. Pero sa total po ng ng gawa namin, halos magkaparehas lang. So, minsan po, ang nangyari pa po doon kasi nagpaalam po ko noon na magre-resign, ay sinabi po ng kasama namin, pwede naman yan palitan. Ako daw, pwede naman palitan yan, magharap ng ibang trabaho, mag-resign na lang ako. Sabi naman ng boss namin, kaya kong gawin yan, yung sinasuggest mo, madali lang yan, madaling palitan yan. Kaya tumahimik sila. Pero ayos ang ating schedule mo. Nung natapos na po yung meeting namin, sinikreto ako ng boss namin, silang dalawang mag-asawa. Sabi niya sa akin, pasensyahan mo na yan kasi sila yung mas matanda sa kanila, nakakaunawa. Kaya, ayun. Talagang halata po talaga sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. Nung binato ko talaga ng mga papuri sa Panginoon sa sarili ko, una sa lahat. Kasi nung dumating po ako sa Las Piñas, 1 taon na po kami bukas sa trabaho ko, ay nakita ni ma'am na nung bagong salita lang ako doon sa Las Piñas, nakita sa akin na parang nag-a-addict daw ako. Halos linggo-linggo yata lagi akong pinapagalitan. Sinabihan lahat ng boss namin sa mga kasama ko na tingnan mo naman ngayon, dati yon, pero tingnan mo ngayon yung buhay niya ay guwapo na. Sa Panginoon ang kapurihan po. Pero hindi ko nasabi yan doon sa harapan niso. Dahil tahimik lang kasi ako. Medyo masakit din, sabi nga ng boss namin na nagpayo sa mga kasama namin, magdahan-dahan kayo sa pagsasalita. Sabi nga niya, ako nga isang daan ko isipin bago ko magbitaw ng salita kasi pag nabitawan mo yan, masakit talaga yan. Hindi yan malilimutan. Baka hanggang sa mamatay pa. Kaya, yun po. Sincere po kasi yung boss ko sa Catholic. Kaya sabi niya, ako nga, araw-araw ko nasa simbahan. Iba ka rin kasi sabi niya yung kagalaang kay sa joy na tinatawag. Kaya siguro po, masaya rin ako kung sa ganong kalalagayan po ko ilalagay ng Panginoon na hindi pa tapos yung awitan o uwi. Mga alas 12 nandun na naman. Kasi ayun, naiinggit nga. Hindi talagang ganun talaga. Kasi
nakapakinggan ko naman po sa mga message ng ating pastor at sa mensahe po na talagang hindi po ganun kadali maglingkod sa Panginoon. Siguro po, itong last na po siguro ito na tatagal ako sa pagdating sa oras na to. Medyo tatapusin ko yung dati na ang mga alas 2 siguro. Pero next time, sasunod po siguro na linggo. Kaya ganun po ulit hanggang alas 12 ulit. O bago alas 12, nandun na po. So, kaya yun po yung pinapamin sa inyong lahat. Kumapilak po sa inyo at papasalamat po ko sa Papol sa akin na mag-testimony po sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Yun po itinataas pa ang Panginoon kasi kung hindi ka naman talaga magsilingkod sa Panginoon ay sira po talaga ang buhay mo. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon kasi nakita ng boss yung bunga ng sakripisyo ko sa pag-atin sa gawain po dito na pinakita ng Panginoon sa akin sa dakong ito, sa lugar na ito ay talagang nagbunga po mga kapatid. Talagang hindi po patay ang Panginoon. Talagang buhay pang Panginoon na patuloy na kumikilos. Kaya sabi ng mga kasama ko na nagreklamo sa akin, okay lang po na tumagal ako konti mga kapatid. Amen. Sa Diyos mga puriyan. Kaya nung nagreklamo ng mga kasama ko, sabi niya, nagpiin yan sa akin, nagpaalam yan sa akin, kaya umuwi ng ganong oras. Kaya sabi ko, tahimik lang ako, ayaw kong mag-comment kasi talagang ayaw kong makasakit ng loob at saka gusto kong tahimik para maganda. Kasi mga kasama ko yun, sama-sama kami sa bahay natutulog. Ayaw ko naman ng basta gusto sa Panginoon na lang para walang tulog. Kaya, yun po mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, nakapagdalo po ako ng gawain ngayon. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon ay wala po ako. At salamat din po sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ko kasi talagang dati may pagbabago po talaga yung mensahe na aking napapakinggan dito sa buhay ko po na nakita ng aking boss. Pero hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ang Panginoon pang aking tinataas, mga kapatid, ang boss ko. Kaya yun po, siguro, mamahalin ko po muna yung ganong kalalagayan ko sa buhay sa ngayon. Ang hiling ko po sa inyo mga kapatid, lagi pong prayer at kalooban ng Panginoon ang masusunod sa lahat. Kasi itong ginagawa ko po ay hindi to sa akin, kundi pangalan po ng Panginoon ang nakataya po dito. Nakita ko po kasi medyo bumigat po yung loob ko nung napagsabihan ako na narinig ko kasi sa kasama ko na pwedeng palitan yan tapos maghanap na lang ibang trabaho ng iba, palitan na lang ako, mag-resign na ako. Medyo masakit din sa akin kasi parang hindi nag-iingat sa sinasalita. Pero nagpigil lang ako kasi nung ilang minuto lang nakalipas, naalala ko po kasi kung hindi rin dahil sa kanila, kung wala akong kasama sa shop dito, hindi rin ako makakapag-atid ng gawain ng Panginoon. Kaya kumalma ako sa ganun. Sa Diyos pa rin ang kapurihan. Kaya yun, nawala ko yung bigat ng loob ko at gumaan po ulit. So yun po, yun lang po yung nakita sa akin butas na ayun, sa pagdalo lang po sa gawain ng Panginoon na oras na po ko pumapasok. Maliban doon po ay wala nang ang boss ko na lamang pong nagdagdag sa mga pero salamat po sa inyong lahat sa Panginoon po. Siguro sa ganun po, ang prayer ko po sa ating Panginoon ay pagpapatuloy pa rin na maglingkod at hindi susuko sa ganung kalalagayan sitwasyon sa buhay. Siguro alam naman ng Panginoon yung damdamin ko kaya go lang po kahit anong mangyari. Sa Panginoon po binabalik ang kapurihan kasi salamat. Sa Diyos po, mataas na po.
Amen. Magpapasalamat kami sa Panginoon. Salamat sa privilege na binigay ng Panginoon sa atin at sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa tinig na binigay niya at papurihan natin siya. Amen. Dito ako. Amen. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all
the victory. We'll sing and shout the victory. Amen. Sa Diyos ang mapuri. Let's go. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Diyos at muling naglagay ang ating Panginoon ng kagalakan sa aking puso sa aming dalawa ni Brother Jodrix at Bishop Brad. Awitan namin aming Panginoon. Hallelujah. Awitin namin ang hindi kami nagsasawa, tayong lahat. Huwag tayong magsawang purihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Hallelujah. Sa Diyos po ang Hospital, alam ko na po yung, kasi nasin sa akin ng kapatid ko yung picture. Ano po yung discern ko na sabi ko hindi na magtatagal ang tatay ko. Nung dinala po sa ospital, yun po, mababa po yung oxygen, tapos mataas po yung creatinine niya, kumbaga kidney failure na po siya, tsaka ang taas po sobrang ng potassium. Kaya po, parang kumbaga, kung tubuhan man, wala akong choice din. Sabi ko, hindi tayo papayag ng tubuhan kasi mas masakit yun sa kanya. Ang ginawa po, oxygen or dextrose lang po ang nadadala sa tatay ko. Tapos yung tumawag ako, may response po yung tatay ko, nung tinatawagan ko. Tapos nung time ng 31, nag-chat ko sa GC namin na
Sabi ko, November 1, hindi nyo makontak. Kasi gawang nasa church ako doon maghapon. Eh, nung time na kakanta tayo, ay kailangan ko ng happy. Kasi gusto ko i-off yung cellphone ko, ayaw kong may matanggap na receipt. Eh, pag open ko, may nag-call na wala na respond ng tatay ko. Eh, hindi ko na na-open. Sabi ko, okay lang. Accept ko naman din kasi humingi na lang ako kay Lord na, Lord, bigyan mo ko ng sign. Accept ko po lahat. Yun, ang sa biyaya ng Lord, na-accept ko po, Lord, yung binigay ni Lord ng yung sign na yun, na sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa po ng tatay ko, pasalamat ako. Pero kung kukunin mo na, huwag mo na pong papatagalin, huwag mo bigyan ng yung hirap, yun po ang papasalamat. Kung parang natutulog lang po siya, bigyan lang mo na. Kumbaga, hindi kami naghihirap yung kapatid ko. At sa buong hapon na po yun, ayaw ko kasi masaya yung moment ko sa POP. Hindi alam ni brother, kagapit ko lang ni kwento. Kumbaga ako na lang dala-dala. Ayaw ko kasi yung blessing ng number 1. Ang ganda kasi ng mga salita ng Panginoon. Ayaw ko naman pakita na ang saya-saya natin. Ayaw ko ipakita na malungkot ako. Ay, siya talaga ginanaon. Kaya kapag ko, okay lang ako. Ayaw ko ipakita na kasi ayaw ko masira yung moment natin ng number 1. Sabi ko, accept ko naman, itanggap ko. Yun. Iniirang na rin yung cellphone ko, ayaw ko bigay. Kasi lobat siya eh. Hindi niya alam yun. Sabi ko, wala ko load, saka walang data, lobat. Ayaw ko masera. Hindi niya talaga alam. Ayaw, pagdating ng bahay, doon binuksan ko na ang daming code, ang daming chat. Hindi niya pa rin alam. Piyak lang ako kasi tawag na eh. Pero nung kagabi, doon ko lang inopen lahat na yung sitwasyon. Pero ang hiling ng kapatid ko, gusto nila ako umuwi. Yun na lang yung, kumbaga, yung part ko. Ang ano lang kasi, ang sama lang ng, kumbaga, malungkot. Pero kasi tuwing uwi ako, living na yung mga parents ko, yun lang ang uwi. Eh sabi ng kapatid ko, yun na lang isa na pag-uwi. Eto kasi, inaalala niya, si Prikalusugan. Sabi ko, kaya ko kung mag-travel. Hindi naman ako pabayaan. Andiyan naman si Eunice papasama. Siyempre, bilang sa kanya, yung concern niya sa kalusugan. At siyempre, alos isang linggo, siguro ako mawala. Pero hindi ko pa po alam kung kailan kami okay. Tinitignan ko yung schedule. Pero sa ngayon po naka-oxygen pa rin pa siya, pero mababa na po, inihintay na lang talaga yung mga niya. Kaya sabi ko, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi parang ako ang ginagamit sa mga kapatid ko kasi bilang pangalawang kapatid sa panganay. Parang sila umugot sa akin yung peace of mind. Sabi mo, magandaan dito ka. Kasi kahit andun yung panganay ko, kahit sila, kontak pa rin sila sa akin na yung peace of mind ba na mapalagay sila kung anong dapat gawin. Sabi ko, sige. Sabi ko, depende, papaalam muna ako sa post ko, kung papayagan ako. Eh sabi lang anak ko, sabi niya, matutulungan kita. Yan, kumbinsin natin si Papa. Hindi pwede, hindi ka uwi, Papa. Hindi yan eh. Eh kung balik na rin natin, tatay niya, anong palagay niya. Ayun, na-convince din siya. Saka, yun, ang papasalamat talaga ako kay Lord kasi mula nung hindi pa man ako na-accident na nagkasakit. Yung papasalamat ko lang, yung bigay sa akin ng malakas ang loob ko, kahit anong mangyaring problema. Lumalaban ako, kahit minsan sinasarili ko. Huli ko lang muna sinasabi sa kanya kung talagang kaya ko. Katulad, sabi niya, kaya mo ba ma? Sabi ko pa, nakaya ko nga yung travel mo sa PUP. Kasi nabingin ako ng sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng loob. Kaya yun ang papasalamat ko sa lahat. Yun lang po, salamat. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Isa pong kagalakan na nakatalo sa gawain ng sa PUP nung fairness po. Hallelujah. Nagpapasalamat ako at ang daming sa sobrang dami kong nakuwang
aral ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ko alam kung talagang gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto ko siyang pasalamatan talaga, hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa atin na na-bless po ako sa gawain sa PUP at talagang nakita ko yung kahambulan ng bawat nangaral, bawat tao na nandoon. Yung sobrang ganda talaga, hallelujah. Hindi ko pero alam ko na mas maganda pag pagsama-sama tayong nasa piling ng Panginoon, na makikita natin yung bawat isa at wala nang problema, hallelujah, wala nang suliranin, wala nang iiyak, walang tatangis, at papasalamat ako sa Panginoon dahil doon sa pinangaral ng ating pastor, si Pastor Danny, amen, hallelujah, na kung paanong ang anak ng Silvian, hallelujah, ang 5 anak niya na puro babae, hallelujah, nagtanim sa puso ko na kung paano ang 5 anak niya na babae, kung paano sila nanindigan, hallelujah, sa salita ng Diyos, at nanandigan sila na sila ay anak ng Silvian, hallelujah. Ay ganon din, hallelujah, nung naglalakad ang 10 virgin, pero hallelujah, itinitipo din ito sa Bible, hallelujah, sa Police Virgin, hallelujah, na kung paano nila, paano sila, alam ko na tayo rin yun, hallelujah, tumitipo sa pride yun, hallelujah, na kung paano sila lumakad, hallelujah, at nanindigan din sa Panginoon. Ay nawa, ito po ang aking panalangin sa Panginoon na patuloy niyang gabayan ang bawat isa sa atin, hallelujah. Ganon din sa buhay ko, hallelujah, na may task at siya lagi ang mauna sa kalooban niya, hallelujah. At papasalamat din ako sa preach ng ating pastor na si Pastor Esigira, hallelujah, na itinipo niya ang salita ng Diyos, hallelujah, sa tubig, na kung paano ang tubig ay nagbibigay ng lakas sa physical nating pangatawan, hallelujah. Ganon din ang salita ng Panginoon na kung paano nagbibigay ng lakas sa ating spiritual na kalagayan, hallelujah. At patuloy na sa nakatanim sa aking puso, isip, hallelujah. Patawarin ako ng Panginoon sa aking mga pagkakamali, hallelujah, sa mga nakalipas na araw, taon, buwan, minuto, oras, hallelujah, na nagawa akong pagkakamali. Pinanalangin ko na sa Kanya na, Lord, huwag mo akong hayaan na makalayo sa iyo, o iwas mo ako sa anumang mga tukso ng sanglibutan, sapagkat alam ko na ipinuhos na ng kaaway ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mundong ito para malinlang, hallelujah, ang mga bride niya sa panahon na ito. Sabi nga sa Bible, sa kanyang salita, na mag-ingat kayo na huwag kayong madaya, hallelujah, ng sino man sa sanglibutan ito. Hallelujah. Amen. Alam ko na hindi tayo papayag na madaya tayo, di ba? Amen ba, mga kapatid? At salamat ako sa Panginoon. At inanyayahan ko, magandun po kami ng awit sa Panginoon Diyos ni Brother Leo, na karapat dapat lang na purihan ang ating Panginoon, hallelujah, sa araw-araw, hindi lang sa gawain na ito, kundi sa bawat galaw natin, nasa labas man tayo, karapat dapat siya na purihan, may taas sa buhay natin, hallelujah, para makita kung sino ang anak ng Diyos, hallelujah, sa panahon na ito. Kawitin namin ang karapat dapat ka, praise God, hallelujah.
akong ibang itataas, kundi ikaw, Panginoon. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Praise God, hallelujah. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod karapat-dapat ka. Isang bakit natin sa umpisa. Aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka. Sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat ka. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat